So, mga sangke, bagong taon, no? 2026, bagong-bago pa lamang po na taon ito. Nagpuputukan na po yung mga malalaking balita, mga sangkay, sa taong ito. At mga matitindi po ito at medyo ano ngayon, inaalog yung buong mundo dahil nga po sa ginawa ng bansang Amerika sa Venezuela na biglang pag-atake. At ngayon, mga sangkay, itong North Korea, may ginawa po mga sangkay, no? Magkasunod lang pagkatapos po ng ginawa ng Amerika sa Venezuela, aba, nagpalipad daw po ng missile. Hello guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog today. Pandaigdigang balita po tayo mga sangkay. Umiinit po ngayon ang usapin ng digmaan, no? At may mga katanungan na posible nga bang isunod din ng Amerika itong North Korea na atakihin. Ngayon kasi mga sangkay, aba, nagparamdam na naman po itong North Korea. Nagpalipad po ng kanilang missiles. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout para sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Alright, ngayon ito nga po ang nangyari mga sangkay. Ayon kasi sa report, itong North Korea nagpalipad po ng missile. Magkasunod lamang po ito mga sangkay kasi ayon sa report, nagpalipad ng missile itong North Korea matapos po bumisita itong South Korean leader doon po sa China. Yan mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito po yun. Yan yung actual na ginawa nila. North Korea fired several ballistic missiles its capital Pyongyang towards the sea of its east coast. Ayan, ang North Korea ay nagpalipad ng missile. Bakit? Kasi nga po, itong South Korea ay nagkakaroon po ngayon ng ugnayan sa China. At ang pinag-uusapan mga sangkay ay ang kapayapaan sa peninsula. So, ito po ay medyo critical mga sangkay dahil nga po itong North Korea at China ay sanggang dikit. Magtropa po talaga. Pero mga sangkay, ang China kasi ngayon, ang influence ng China sa panahon po natin ngayon ay napakatindi. Dahil nga po sa gumaganda at lumalawak na ekonomiya nila. Ang number one pa rin po pagdating sa ekonomiya ngayon ay Amerika. Sila pa rin po yung largest economy in the world. Pero, ang China, second po sila eh. Second largest economy in the world. Pero ang balita dyan, ang China ang nasa momentum na paakyat. While ang Amerika, bumababa po ng bumababa. Pero nasa taas pa rin po sila. So, yun po yung nangyayari mga sangkay. Ngayon, siguro na inis po itong North Korea, bakit kayo nakikipag-ugnayan dito sa China? Nagpalipad po ng missile. Ito yung balita dyan mga sangkay.
Want to start with some news that we've gotten that North Korea launched some missiles out into the water. And this is just hours before the South Korean president was expected to leave and head out for a political meeting with China. We know that this happened early Sunday morning, so just today, again, just hours before South Korea's president was supposed to leave for China, and there he was supposed to talk about North Korea's nuclear program. So we got a statement in that said that they detected several ballistic missiles launched from North Korea's capital region around 7:50 a.m. That's local time. So, they Umaga. said that those missiles flew about 900 kilometers. That's about 560 miles. So ganyan po And kalayo. that South Korea and U.S. authorities have been looking into this and trying to figure out what exactly happened there. Yan po, ganyang kalayo mga sangkay yung pinalipad nilang missile. Kaya nga po mga sangkay, ito daw po ay kumbaga nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Kasi yung Japan, nagsalita din po ngayon. And para po sa inyong kaalaman, ang Japan po ay all out na po ngayon sa pagpapalakas ng kanilang pwersang militar. Kasi nga po, binitawan na po sila ng Amerika. Kasi noon, mga sangkay, ang Japan, kumbaga nakagapos po sila eh. Bawal sila mag-expand ng military activity, bawal po sila magpalakas ng kanilang militar. Ngayon mga sangkay, I think nag-umpisa po yun noong 2024, no? Kung saan ang Amerika ay nagsalita na nga po na pwede nang magpalakas ulit ang Japan ng kanilang militar. Ngayon nga po mga sangkay, kinakabahan nga po yung China eh. Sa kung ano ang pwedeng magawa ng Japan. Dahil alam po natin kung gaano po ka-advance ang technology din po ng Japan. No? Ngayon, mga sangkay, nagsalita po sila dito sa North Korea sa ginawa ng North. Now, South Korea's defense ministry noted that the launches violate the UN Security Council resolutions that ban any ballistic activity by North Korea. And so since then, they've urged North Korea to cease these actions immediately and also respond to South Korea's push to restart talks and restore peace on the Korean Peninsula. So this is all very interesting, not only as, like I said, the South Korean president was supposed to have a meeting with China about North Korea, but also the fact that we know that North Korea has condemned the U.S. operation in Venezuela. We were just talking about that with the president on the screen for you guys. The launches from Sunday followed Saturday's dramatic U.S. military operation in which Venezuelan leader Nicolas. Ayan mga sangkay, ang North Korea daw po ay kumbaga ang ibig sabihin lamang po ng kanilang ginawang to mga sangkay kinakalaban po nila itong ginagawa. Hindi nila gusto yung ginagawa ng South Korea, no? Na pakikipag-usap sa China. Pero maliban dyan, isa rin po mga sangkay sa ibig sabihin nun ng kanilang pagpapalipad ng missile, kinukundinan nila yung ginawa ng Amerika. Laban po sa Venezuela, 'di ba? Mga sangkay, alam naman po natin na yung Venezuela ngayon is controlled by the US. Talagang nilusob ng all out ng Amerika ng kanilang mga kasundaluhan. Kaya ang North Korea, mga sangkay, ay pumapalag. So ang tanong nga po dito, possible pa na isunod ng Amerika itong North Korea? Kung tutuusin mga sangkay, pwede rin gawin yan ng Amerika sa North Korea ng ganong kabilis. Ganong kabilis mga sangkay. Kasi ito, Venezuelan leader. Nandun daw po sa kanilang kwarto pa, kasama po yung kanyang asawa nung nilusob po ng mga Amerikanong sundalo. At ang pagkakaalam po natin, yung kanyang mga tauhan nayari din mga sangkay. So ito po yung Japan, nagsalita po dito laban sa North Korea. North Korea launched at least 2 ballistic missiles toward the east from near North Korea between 7 o'clock and 8 o'clock today. The details are currently being analyzed in close cooperation between Japan and the United States, but it is estimated that they fell outside our country's multilateral economic zone in the Sea of Japan. The details are being analyzed. Such ballistic missile launches violate the relevant UN resolutions and are a serious matter
that concerns the safety of our citizens. Regarding this launch, we, as a member of the Defense Ministry, have lodged a strong protest with North Korea through the embassy channel in Beijing and strongly denounced it. In order to protect the lives and property of our citizens, the Ministry of Defense will continue to work closely with the United States, South Korea, and other countries, and will do our utmost to collect and analyze information and conduct vigilance and surveillance. Okay, so yan po ang ginagawa ng Japan ngayon. Kinukundena po nila at sa ginawa daw po ng North Korea, nakikipag-ugnayan na po yung Japan ng mas matindi sa Amerika at South Korea. So, medyo ano ngayon, ang Japan, mga sangkay, nag-aangas po talaga sila kasi ngayon, mula po ng World War II, ngayon lamang po sila ulit nakakapagpalakas ng kanilang sandatahan. No? At hindi po nila nagugustuhan ang North Korea. Ang tanong dito, posible nga bang isunod na atakihin ng Amerika ang North Korea? Kasi sino mag-aakala mga sangkay na biglang aatakihin ng Amerika yung Venezuela? At ngayon yung leader ng Venezuela hawak na po ng US. Ano po sa tingin nyo mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Ayan. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.